Girl, wala na ba tayong nakalimutan? Mukhang wala na. Nako, pihado matutuwa si Tatay Igme sa sorpresa mo sa kanya. Siyempre naman, dapat i-celebrate natin ang unang araw ng pagiging senior citizen ng tatay ko. Ang swerte-swerte ng tatay mo sa'yo, pinsan. Hindi ako ang maswerte sa tatay ko. Ay, sana all talaga may tatay pa. Huwag ka malungkot. Ganun talaga ang buhay. Una-una lang, hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Lahat naman papunta dun eh. Cheer up, girl. Saka, pwede ka naman makitatay eh. Para dalawa na tayong prinsesa sa bahay namin. Ay, bet ko yan. O sige, Gora Bells na tayo nang makapagluto na sa bahay. Isang pagdiriwang ang magaganap sa bahay ni Diana. Kaarawan kasi ng kanyang tatay na si Mang Igme. Yun ang kanyang ika-60 taong gulang. Hindi niya alam na ipaghahanda siya ng kanyang nag-iisang prinsesa. Kasama noon ni Diana ang kanyang pinsan na si Chuchay sa pamamalengke. Nang matapos ang dalawa sa pamimili, ay sumakay na sila ng tricycle at nagpatid sa kanilang baryo. Ngunit habang umuusad ang nasabing sasakyan, ay napansin nilang tila umiiba ito ng direksyon. Nagkatinginan ng dalawa. Mababakas sa mukha ni Diana ang pag-aalala. Teka lang po, Mamang Pogi. Bakit parang iba na po yung daan natin? Sa shortcut kasi tayo, ma'am. Para mas mabilis po yung biyahe. Ay naku kuya, huwag kang nange-etsyos ha. Sinasabi ko sa'yo, kaya ko rin jumombag. Talaga ba? Nagkatinginan na magpinsan sa sinabing yun ng lalaki. Doon na nila naramdamang tila may mali. Lalo na at tila papasok na sa loob ng kagubatan ang kanilang ruta. Manong, itigil mo ang sasakyan. Bababa na kami. Mas lalo silang natakot nang makitang ngumisi ang lalaki at panay ang sulyap nito kay Diana. Ay nako, sinasabi ko sa iyo huwag ka magkakamali. Baka hindi mo kilala tong kasama ko. Anak yan ni Kaigme. Pakialam ko. Pakitid ng pakitid ang daang kanilang tinatahak. Mga damo at mga nagtataasang puno na lamang ang kanilang nakikita sa paligid. Naghawak kamay ang dalawa ng tuluyang napagtanto na kapahamakan ang naghihintay sa kanila sa kamay ng driver na yon. Lalo pa nang di nito maiwasang sabihin na labis itong nagagandahan kay Diana. Hindi naman nagkamali ng tingin ng lalaking yon dahil si Diana ay sadyang ipinanganak ng maganda. Makinis at maputi ang kanyang balat na parang labanos. Namana niya yon sa kanyang namayapang ina na mayroong dugong Kastila. Samantalang ang kanyang tangkad at mapupungay na mga mata ay sa kanyang ama naman nakuha. Kapag lumalabas siya ay hindi talaga maiwasan na mayroong makapansin sa angking katangian na yon ng dalaga. Siya ang itinuturing na pinakamagandang dilag sa kanilang baryo. Anong gagawin natin, Diana? Hindi ko alam. Katapusan na ba ng mga beauty natin? Manahimik ka. Mag-isip tayo kung anong gagawin natin. Subukan mo kayo magpakalalaki kahit ngayon lang. Sure ka? Yun ang solusyon natin? Bahala na. Magkahawak kamay ang dalawa habang sabay na nananalangin sa bawat santo na maisip nila. Ilang minuto pa ay nasa gitna na sila ng kakahuyan. Paghinto ng sasakyan, ay agad na bumaba ang dalawa at tangkang susugurin ng lalaki. Hoy! Akala mo hindi kita kayang labanan? Bakit? Lalaban ka ba? Inilabas ng lalaki ang baril mula sa kanyang tagiliran. Gusto mo pasabugin ko yung ulo mo? Ay! May baril! Shhh! Huwag kayo maingay! Yawa na maingay. Ano ba kasing kailangan mo sa amin? Kita niyo ba yung kubo na yon? Ang kubong itinuturo niya ay isang lumang bahay kubo na may hagdan. Gawa yun sa natural na materyales na kawayan, nipa at kahoy. Ang bubong ay gawa mula sa dahon ng nipa. Ang hagdan naman
ay gawa sa kahoy. Ang sahig ay nakataas sa lupa at may silong na sa palagay ni na Diana ay ginawang tambakan ng mga kung anong kagamitan. Sige, pasok! Ay, wag naman mama. Parang awa mo na. Gusto na namin umuwi eh. Sige, pwede ka na umuwi. Ay, salamat naman. Oh, halika na Diana. Baka magbago pang isip. Oy, 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 oy! Yang magandang babae, maiiwan dito. Ikaw lang uuwi. Ay, hindi pwede no. Akala ko ba pwede na akong umalis. Bakit? Maganda ka ba? Antipatikong to. Hoy, sabi ng nanay ko maganda daw ako. Kaya wag kang ano dyan no. Ang dami pang satsat. Barilin kaya kita dyan. Sige na, pasok na! Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod. Nang makapasok sila sa loob ng kubo, ay may nakita silang isang maliit na mesa na may nakahandang pagkain at pulang inumin. Napakunot ang noo ng dalaga. Ano to, last supper? Hindi ko alam. Inutos lang sa akin to eh. Inutos? Nino? Hindi ko pwedeng sabihin. Sige na, kumain na kayo. Sa palagay mo makakakain kami sa ginagawa mo? Alam mo, malalagot ka talaga sa tatay ko kapag nakatakas kami dito. Mas malalagot ako sa amo ko kung hindi ko siya susundin. Kaya manahimik na kayo. Mamaya-maya lang nandito na yun para sunduin ka. Sino ba yung sinasabi mo? Anong kailangan niya sa akin? Aba, hindi ko alam. Wala akong alam. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ako, trabaho lang. Trabaho lang? Wala ka bang pamilya? Ate, nanay, anak? Wala ka bang konsensya at nagagawa mo ito? Kaya ako nga ito ginagawa dahil sa kanila. Sige na, kumain na kayo bago pa uminit ang ulo ko. Pagkatapos nilang kumain at uminom, ay nakaramdam ang dalawa ng pagkahilo. Ano tong pinakain mo sa amin? Nakatulog ang dalawa, ngunit narinig nila ang sinabi ng lalaki bago sila pumikit. Ang sabi nito ay Ismael. Madilim na nang imulat ni Chuchay ang kanyang mga mata. Sa punya ang mabigat at masakit na ulo. Bigla niyang natutup ang kanyang bibig nang maalala ang nangyari. Hinanap niya si Diana sa kanyang tabi, subalit wala ang kanyang pinsan. Nangapa siya sa dilim. Diana, asan ka? Ngunit wala siyang nakuhang sagot. Napagtanto niyang siya na lamang ang tao sa silid na yon. Nakaramdam siya ng malakas sa pagkabog ng kanyang dibdib. Nag-alala siya para sa kasamang babae. Alam kasi nitong hindi nito gagawing iwan siya sa ganong klase ng lugar. Ayaw niyang isipin na napahamak na ang kanyang pinsan. Ayaw niyang managot sa kanyang tiyuhin. Alam nito ang ugali ng matanda kaya nahintatakutan siya sa mga masasamang iniisip. Lagi siyang natataranta, lalo na nang makarinig ng isang malakas na alulong ng aso mula sa di kalayuan. Nang unti-unting nasanay ang mga mata sa dilim, ay naaninig na niya ang kanyang paligid. Sumilip na rin ang liwanag ng buwan. Tumayo siya at tinungo ang pinto, subalit nakasara yon. Nakita niyang bukas ang bintana. Tinalo niya yon. Sa isip ay gusto niyang makatakas mula sa masamang tao na nagpadukot sa kanila ni Diana. Kailangan niya umuwi para makahingi ng tulong. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo siya ng tumakbo. Kahit saan siya dumaan ay wala siyang pakialam basta't makatakas lang siya. Hindi na rin niya pinapansin kahit anong matapakan ng hubad niyang mga paa. Kailangan niyang makatakas. Yun ang nasa isip niya. Pinalakas niya ang loob para magpatuloy sa pagtakbo. Kahit hindi alam ang patutunguhan. Biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang maalala ang kanyang kasama. Ngunit wala na siyang magawa. Malayo na ang narating niya. Nang di nagtagal, ay naramdaman niyang tila may nakasunod sa kanya. Nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas. Tumingala siya ngunit wala siyang makita. Patuloy pa rin siya sa mabilis na pagtakbo.
Hingal na siya at ramdam na niya ang hapdi at kirot ng kanyang mga paa. Hanggang sa nakalabas siya ng gubat at natunto ng kalsada. Para siyang isang ligaw na kaluluwa na pagala-gala sa kadiliman. Hanggang sa bigla na lang nagliwanag ang paligid niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulaga sa kanya sa pagtawid niya sa kalsada. Samantala, tahimik na nagmamaneho noon si Brando, kasama ang nakababatang kapatid na si Glenn. Sila ay inutusan ng kanilang lolo na pumunta sa baryong yon upang amuin ang nag-iisang landowner na nakikipagmatigasan na ipagbili ang kanyang lupain. Madaling araw nang umalis sila upang makausap ng maaga ang matandang yon at mapapayag ito na maibenta sa kanila ang lupa. May plano kasi ang lolo nila na gumawa ng isang farm resort sa lugar. Maliit na lupain lang naman yon, subalit yun kasi ang kursunadang pwesto ng kanyang lolo. Pumayag ng dalawang katabing lupa, subalit matigas sa matandang kilala nila sa pangalang Igme. Pasulyap-sulyap si Brando sa nakababatang kapatid na noon ay panayang hikab dahil halos wala itong tulog ng gabi. Siya yung tipo ng lalaki na ginagawang araw ang gabi at ang gabi ay umaga. Lahat ay dinadaan sa kasiyahan. Isang happy-go-lucky na walang ibang hangad kundi ang makapagpaligaya ng walang iniintinding responsibilidad. Palibhasa ay may inaasahang bumubuhay sa kanya na ang kanyang lolo na may kaya sa buhay. Pumayag lamang itong sumama sa kanyang kuya Brando sa liblib na lugar na yon dahil nagsabi ang kanilang lolo na kung sino man ang makabili sa matanda ng lupa nito ay siyang magmamana ng malaki sa kanyang mga ari-arian. Sino ba naman ang aayaw sa tsansa na maging hayahay ang buhay? Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay biglang kinabig ni Brando ang manibela nang may mapansing isang babae na tatawid. Narinig ang malakas na tunog ng preno at ang pagaspas ng gulong sa kalsada. Ano ba? Mag-ingat ka naman! Kung minamalas ka naman mukhang nakasagasa pa tayo Ang kaninang namumungay na mga mata ni Glenn ay biglang napadilat nang marinig ang sinabi ng kanyang kuya. Naku, lagot na! Paandarin mo na! Mukhang wala namang tao na nakakita Ano? Ibig mong sabihin tatakbuhan natin to? Kuya, pag napatay mo yan, malaking kaso. Maraming pera masasayang. Di sige. Bumaba ka na ng kotse. Ha? Bakit? Sabi mo, takbuhan di ba? Di simulan mo na. Pambira naman Hindi kasi maganda yung ganyan katwiran mo Kailangan nating tingnan yung na disgrasya natin at tulungan. Sige na, baba na! Bumaba ang dalawa ng sasakyan. Ngunit laking pagtataka nila na wala naman silang nakitang tao sa harap ng kotse. Oh, nasaan na? Multo yata yung nasagasaan mo Ano ka ba? Tanda-tanda mo naniniwala ka pa sa multo. Biglang nakaramdam ng pangingilabot si Brando dahil sigurado siya na meron talaga siyang nakitang tumawid. Naglakad siya ng dahan-dahan palapit sa lugar na nakitaan niya ng babae. Nang biglang may kumalabit sa kanya. Natigalgal siya at di makakilos ng pagkalingon niya ay nakatunghay sa kanya ang maputlang mukha ng babae. Nabahira ng putik ang buhok at pisngi. Ang mga mata nito ay nangingitim at nagkalat ang lampas-lampas na lipstick sa kanyang labi. Kuya, ang lamig. Pasakay naman sa kotse mo. Dahil sa gulat ay naundayan niya ito ng isang malakas na suntok. Nabigla kasi siya sa anyo nito at sa boses na napakalaki. Inakala niyang isang maligno ang kausap. Mukhang babae ito dahil sa suot at ayos pero boses lalaki. Aray, ang sakit! Ay, nako, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Huwag ka na kasing nanggugulat Hihimatayin ako sa nervyos sa'yo
Kunwari ka pa. Ang sabihin mo, akala mo grasya pero disgrasya pala kaya mo sinuntok. Kung ikaw kaya bigwasan ka dyan, gusto mo? Sandali. Bago kayo magkabigwasan dyan, pwede bang makahingi muna ng tulong sa inyo? Tulong? Bakit? Kailangan ko makauwi sa baryo. Tamang-tama, doon din kami papunta. Dalian na natin at baka mamaya maabutan pa tayo ng humahabol sa akin. Sabay tingin sa taas ni Chuchay. Tahimik na ang paligid. Wala na siyang naririnig na pagaspas ng mga pakpak. Doon pa lang siya nakahinga ng maayos. Sa wakas ay makakauwi na siya at makakahingi ng tulong. Habang nasa loob ng sasakyan, ay panay ang dasal niya na sana ay nasa maayos lang na kalagayan si Diana. Siya nga pala, may kilala ka bang igme sa inyong baryo? Doon kasi kami pupunta ngayon anong kailangan niyo sa kanya? May mahalaga kaming sadya Baka pwede mong ituro sa amin. Tiyuhin ko si Tatay Igme. Doon nga ako magpapahatid sa inyo Ayun naman pala Grasya naman palang totoo, kuyang pagkakita natin sa kanya. Samantala, sa bahay ni Nakaigme ay hindi mapakali ang matanda dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang anak at pamangkin. Halos 12 oras na mula nang umalis ang mga ito sa kanilang bahay ay hindi pa nakakabalik. Walang ideya ang matanda na namalengke ang dalawa para siya sana ay sorpresahin sa kanyang ika-60 kaarawan. Kasama niya ang 6 na tanod sa kanilang bakuran. Galing na ang mga ito sa pabalik-balik na pag-iikot, subalit hindi pa rin nila natatagpuan ang dalawa. Kapitan ng barangay si Kaigme at isa sa pinakarespetadong tao doon. Kilala din siya bilang isang magaling at mabait na albularyo. Marami na siyang natulungan, lalo na ang mga taong di kaya ang mga gastusin sa ospital. Dahil sa kanyang galing o husay sa panggagamot ng walang hinihinging bayad, ay marami ang nagmahal sa kanya. Kaya hindi na nakakapagtaka na gustuin siya ng mga tao bilang isang punong barangay. Dahil sa kawalan ng pag-asa ay napatulala na lang si Kaigme at maluha-luha dahil sa labis na pag-aalala. Natigil lang yon nang sabihan siya ng isang tanod na mayroong tumigil na sasakyan sa harap nila. Lumabas siya para tingnan yon. Isang puting kotse ang nakaparada sa labas ng kanilang tarangkahan. Isang maitim na lalaki ang lumabas mula doon at pagkatapos ay sumunod na bumukas ang passenger side ng kotse. Nagulat siya sa nakita. Berto, asan si Diana? Tiyo, ako si Chuchay. Berto o Chuchay, bahala ka sa trip mo. Asan nga yung anak ko? Andiyan ba sa loob? Saan kayo galing? Tiyo. Bakit parang pinitpit ng luyay ang mukha mo? Ano ba nangyari? Ganito po kasi yun At isinalaysay nga ni Chuchay ang nangyari. Naplano talaga nilang sorpresahin ng ama, kaya hapon pa lang ay namalengke na ang magpinsan. Bala kasi nilang magluto na maaga para sa gaganaping okasyon. Subalit sa di inaasahang pagkakataon ay dinala sila ng lalaki sa gubat. Dinala kayo sa isinumpang gubat? Doon nga po. Masama ito. Ano pong gagawin natin? Unti-unting bumukol ang kaba sa dibdib ng lalaki nang marinig ang sinabing yon ng pamangkin. Tsak niya na nasa panganib ang kanyang nag-iisang anak. Sinabi ng kanyang mga tanod na tutulong sila sa pagliligtas kay Diana. Subalit panay lang ang iling na matanda. Hindi yung ganon kadali. Masyadong delikado doon. Alam niyo naman ang kalagayan ng lugar na yon. Posible ang makapasok, pero bihira lang ang nakakalabas ng buhay. Tumigil si Kaigme nang matuon ang paningin niya sa dalawang lalaki na kasama ng kanyang pamangkin. At sino naman ang mga kasama mong ito? Magandang umaga po, Kaigme. Ako po si Brando at ito naman po ang kapatid kong si Glenn.
Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga tao kay Brando at Glenn. Nasa mata nila at ekspresyon na parang di sila naniniwala na magkapatid nga ang dalawa. Dahil kung sa itsura ang pagbabasihan, negro si Brando, samantalang mistiso naman si Glenn. Parehas na may tindig at tikas ngunit di hamak na mas magandang lalaki ang nakababatang kapatid nito. Magkapatid po talaga kami. Di po kayo nabubudol, promise. Anong kailangan nyo dito sa baryo namin? Kayo po talaga ang sadya namin. Ako? Bakit ako? Alam ko po na wrong timing pero nandito kami para makausap kayo ng tungkol sa inyong lupa. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo ang pasya ko tungkol dito? Hindi ba kayo nakakaintindi? Makikita ang galit na mukha ng matandang lalaki. Handa na nitong bunutin ng itak sa kanyang bewang, subalit agad siyang pinigilan ni Chuchay. At sinabi sa kanyang tsuhin na huwag sasaktan ng dalawang lalaki dahil sila ang tumulong sa kanya para agad na makalayo sa may gubat. Huminahon ka muna, Tiyo. Mas mainam na pag-usapan na lang po muna natin kung paano natin mapaghahandaan ang paghahanap sa pinsan ko. Muling isnalaysay ni Chuchay ang tungkol sa pangalan ng lalaki na nasambit ng driver at ang tungkol sa ibon na sumusunod sa kanya na may malakas na pagaspas sa paglipad. Biglang napaisip ang matanda sa sinabing yun ng pamangkin. Anong sabi mo? Ismael? Opo, yun ang huli kong narinig na sinabi ng driver. Hindi pwede. Alam mo ba kung sino yung Ismael na yun? Sino po yun? Kilala nyo? Oo, kilalang kilala ko ang hayop na yun. Talagang di niya ako titigilan ha. Humanda siya. Kung gera ang gusto niya, edi ibibigay ko yun sa kanya. Napahawak sa dibdib ang binata nang maramdaman niyang tila sumikip ang kanyang paghinga. Muntik na siyang mabuwal. Mabuti na lamang at naagapan siyang saluhin ni Brando. Nako, mukhang nalipasan na ho yata kayo ng panahon, Tiyo. Kaya niyo pa ba talaga ang makigera sa taong yon? Sino po ba siya? Biglang bumalik sa alaala ni Kaigme ang nag-iisa at tanging niyang karibal sa pagmamahal noon kay Aling Laura, ang kanyang mabuting may bahay. Ngunit bago yun ay naging matalik silang magkaibigan ni Ismael. Mga bata pa lamang sila ay naging sandigan na nila ang isa't isa. Madalas noong mapagdiskatahan ng mga salbahing bata sa kanilang baryo dahil payat ito at mahina. Isa pa ay madalas itong tuksoy noon na aswang. Kumakalat kasi sa kanilang baryo noon na may lahing aswang ang kanilang pamilya. Hindi naman naniniwala si Igme noon dahil mabait na kaibigan si Ismael. Palagi silang magkasundo sa lahat ng mga bagay. Isa pa ay hindi rin naman ito takot sa asin at bawang. Subalit, nagbago ang tingin nila sa isa't isa nang magwagi sa puso ni Laura ang binatang si Igme. Labis na nagtampo si Ismael. Dahil ayon dito ay dapat na hindi na pumasok sa eksena ang kaibigan, lalo't siya naman ang nauna na nagpahayag ng pag-ibig sa dalaga. Sobrang sama ng loob ng lalaki sa kanyang kaibigan at mas lalong tumindi yon nang magpakasal ang dalawa. Hindi na ulit sila nagkaayos mula noon. Natandaan niyang sumpa ng lalaki na aagawin niya sa anumang paraan ang kanyang pinakamamahal at walang magagawa doon si Igme. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lamang ni Igme na umalis na ang buong angkan ni Ismael at bali-balita na nanirahan na ang mga ito sa pusod ng gubat. At magmula nang magpunta ang pamilyang yon sa gubat, ay kinatakutan na ang lugar na yon dahil madalas daw ay may naririnig ng malalakas na ungol na tila galing sa mababangis na hayop. Kasabay pa ang pagpapakita ng malaking anino ng isang ibon sa bungad ng gubat na yon. Pinaniniwalaan ng ibon ay isang alagad o alaga ng aswang. May taglay kasi itong mahika na tagabulag. Makikita ang anino nito sa lupa
Subalit ang katawan ng ibon sa himpapawid ay hindi. Kaya rin itong linlangin ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang huni. Kapag malakas ang huni ay malayo pa ang aswang na amo nito. Subalit kapag malapit na ito sa pinupuntiryang biktima ay humihina ng humihina ang huni nito. Marami ding kwento ang naipon tungkol sa mga taong nangahas na pumasok doon ang hindi na nakalabas ng buhay. Kaya magmula noon ay tinagurian na nila ang lugar na iyon na isinumpang gubat. Labis na nagtaka ang matanda kung bakit ang anak niyang si Diana ang kinuha ng kanyang dating kaibigan. Hindi niya maunawaan ang pakay nito. Tinulungan siya ni Brando at ilang tanod na may pasok sa kanilang bahay at pinaupo ito sa upuan. Doon niya nakita ang natitirang litrato nila ng misis. Nakasabit yun sa dingding. Noon niya napagtanto na kamukhang kamukha ni Laura ang anak nilang si Diana. Hindi kaya... Nakatunga nga si Brando, Chuchay, Glenn at ang mga tanod sa harap ni Kaigme. Hinihintay nila ang kasunod na sasabihin ng matanda. Subalit imbis na ituloy nito ang sasabihin, ay humingi na lang ito ng tubig. Ano ba yan? Nakakabiti naman! Lumabas na ang mga tanod upang bigyan ng espasyo si Kaigme at ang kanyang pamangkin. Gayon din ang mga bisita nito. Umupo sa tapat ng matanda si Brando. Agad nagawi ang tingin ng matanda sa litratong tinititigan nito. Asawa niyo po? Oo. Ang ganda po niya. Parang anak ng Kastila. May lahi naman talaga sila eh. Noong panahon ng Kastila, ay naging asawa ng kanyang ninuno ang isang sundalo na galing sa Espanya. Kaya ayan, iba talaga yung ganda niya. Oo nga po, ang ganda. Sigurado po ako maganda rin ang inyong anak sa personal. Abay oo naman. Dahil para silang pinagbiyak na bunga. Ano po bang may tutulong namin sa inyo, Kaigme? Napatingin sa kanya ang matanda. Sinusuri nito kung seryoso nga ba ang binata sa inaalok nitong tulong sa kanya. Biglang pumasok ang isang ideya sa kanyang isip. Alam kasi niyang mahihirapan na siya na magkikikilos dahil sa kanyang edad. Kahit na sabing isa siyang sikat na albularyo at magaling, ay tiyak na hindi na niya kakayanin pa ang makigera ng mag-isa kay Ismael na mula sa sinaunang mga aswang. Oh, ito na po yung inumin ninyo. Inabot nito ang baso at mabilis na ininom ang tubig. Gusto niyong mabili ang lupa ko, hindi ba? Abay, yun nga po ang dahilan ba't kami nandito eh. O sige, ibibigay ko sa inyo ang kailangan ninyo, pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Kailangan niyong maibalik ng buhay dito sa bahay ang anak kong si Diana. Basic. Yun lang pala eh. Ako na po gagawa nun. Hoy, anong ikaw? Ako ang unang nakipag-usap sa kanya, no? Kaya ako ang magliligtas sa anak niya. O, teka. Ba't ba kayo nagtatalo? Mahaba pong kwento eh. Basta, isa lang dapat sa amin ang pwede ninyong makadil para pagbenta ng lupa ninyo. Kailangan niyo pong mamili sa amin. Bakit ako mamimili? Pwede naman kayong dalawa. Kung sino ang makakabalik kasama ng aking anak, sa kanya ko ibibigay ang kailangan ninyo. Game ako dyan, tatang. Sige po, kung yan po ang may tutulong namin ayos lang po sa akin. Huwag niyong isipin na magiging madali ang gagawin ninyong misyon. Dahil tulad ng sinabi namin kanina, isinumpa ang gubat na yon. At ilan sa mga napapadpad doon ay hindi na nakakalabas ng buhay. Hindi naman ako naniniwala sa aswang eh. Panakot lang yan ng mga matatandang di marunong magsaluwal nung araw. Wala akong pakialam sa paniniwala mo, iho.
Ang importante sa akin ay ang mabawi ang anak ko. Pero para masiguro na kakayanin nyo ang mga pagsubok sa gubat, kailangan nyo maging katulad ko. Katulad po na ano? Kailangan nyong matuto kung paano kalabanin ang mga aswang na yon. Basic naman yan, tanda. Oo, hindi ako naniniwala sa aswang. Pero madalas kong mapanood sa mga pelikula takot ang mga yan sa bawang o kaya asin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay bibida sa gera ang bawang at asin sa pagitan ng aswang at mga tao. Kung totoo na delikado ang mga taong yon, paano namin sila haharapin? Kailangan nyong magsanay bilang isang albularyo. Ako? Magiging mangkepueng? Ayoko, no? O edi umuwi ka na. Ako na lang dito. Napatingin si Glenn sa kanyang kuya. Napagtanto niyang seryoso itong tanggapin ang misyong inihain ng matandang albularyo. At ang ibig sabihin pa nun, kapag nagtagumpay ang kanyang kapatid, kay Brando mapupunta ang mas malaking porsyento ng kayamanan. Kayo naman. Nagbibiro lang naman ako Sige, kailan ba tayo magte-training? Dahil nagkasundo na ang tatlo, ay ipinaliwanag na ni Kaigme ang tungkol sa pamilya ng kanyang dating kaibigan. Sila ay mula sa lahi ng mga sinaunang aswang na di masyadong pamilyar sa mga tao. Di tulad ng mga pangkaraniwang aswang, ay hindi galing sa mutyang itim o ibong pispis ang kanilang pagkaaswang. Likas sa kanila yon at namamana sa bawat salinlahi. Sila kadalasan ay mailap sa tao at di masyadong nakikisalamuha. Mas pinipili nilang manirahan sa mga liblib na lugar tulad ng sa gitna ng kagubatan o sa itaas ng bundok. Sila yung gumagamit ng mga orasyon at hipnotismo. Galing sa kanilang utak ang kanilang kapangyarihan. Hindi sila tinatablan ng asin, bawang, kalamansi o tanso. Bahagyang mapipinsala sila ng mga yon, subalit ang talagang makakatalo sa kanila ay ang matinding orasyon din. Mga mahuhusay na antingero at mga bertud ang kadalasang nakakatalo sa kanila. Mga ritual at pagpapadalisay sa kapangyarihan ang isinasagawa ng mga ito upang lalo silang lumakas at malabanan ang taglay na kapangyarihan ng mga aswang. Sila yung mga aswang na may alaga na sigbin o di kaya naman ay ibong wakwak na kasakasama nila sa paghahunting ng kanilang mga biktima sa gabi. Sila rin ang mga aswang na kayang gumaya ng anyo ng hayop o tao. Mamayang gabi, kailangan nyong makakuha ng sarili nyong anting-anting o mutya para meron kayong proteksyon sa inyong mga makakalaban. Anting-anting? Totoo ba yun? Oo. Paano makakakuha nun? Bakit hindi mo subukan yung mga napapanood mo sa sine? Akala ko ba nakakapanood ka ng mga pelikulang aswang? Napakamot na lang sa ulo si Glenn sa pamimiloso pong yon na matanda. Bigla niyang naalala ang minsan niyang napanood sa isang episode ng Pedro Penduko ang tungkol sa mutya ng saging. Sa palagay niya ay yun ang pinakamadaling paraan upang makakuha siya ng anting-anting. Ano? May naisip ka ba? May meron. Ako pa ba? O sige, sabihin mo sa akin para maturuan kita kung paano yung kunin. Di na kailangan dahil alam ko na. Tutulungan ko kayo dahil kaligtasan ng anak ko ang nakasalalay dito. Ay nako, kung sana'y kasing lakas pa rin ako ng dati. Tiyo, ako ba? Pwede rin bang makakuha ng anting-anting? Bibigyan na lamang kita ng mutya ng ngipin ng kalabaw para tumigas-tigas ka naman. Ay, di na po kailangan yon, Tiyo. Tumabi ito kay Glenn at pasimpleng hinawakan ng mga muscle nito sa bisig. Nanigas na po. Kung patigasin na kaya kita panghabang buhay,
Oo. Tigil nyo na yan. Hindi ito ang tamang panahon para maglaro tayo, ha? May ililigtas tayo. Tama. Sasama ko kayo kung saan maaari makakita ng agimat. Handa na ako dyan. Dahil sa magkasundo na ang apat, ay inanyayahan ng matandang albularyo ang dalawang binata na sa kanila na muna manuluyan habang pinaghahandaan ang nalalapit na pagsugod sa kuta ng sinaunang aswang. Maaga silang bumangon at naghanda upang pumasok sa kagubatan, kung saan sabi ni Kaigme ay nakakapagpadalisay siya ng kanyang kapangyarihan at nakakahanap ng mga mutya. Handa na sila. Hindi malaman ni Chuchay kung matatawa siya sa kanilang mga itsura o mananatiling seryoso dahil nakatitig na ng matalim sa kanya ang kanyang tiyuhin. Isinuot na ng dalawa ang bandana sa kanilang ulo. Ay grabe! Kamukha mo si Daming Glenn ko! Ako, sino kamukha ko? Kamukha mo? Si Mang Kepweng! Ay, grabe naman. Kung gwapo nakasuot ng panyo sa ulo kamukha ni Daming Pagpangit, albularyo? Bakit? May problema ba kayo sa mga albularyo? Matatahimik ang tatlo sa kanilang mga pamimilosopo. Tara na nga! May hawak na punyal na gawa sa tanso si Brando. Hindi lang minsan niyang pabulong na sinabi ang salitang panday at inimagine na hahaba ito at magiging espada. Si Glenn naman ay hawak ang isang buntot pagi na ipinahiram din ni Kaigme sa kanila. Iwinawasiwas niya yon sa hangin. Mayroon din silang mga kwintas na gawa sa bawang. Hindi miminsang naubo si Glenn dahil sa amoy nito. Nang lumabas sila ng bahay, ay bumungad sa kanila ang mga nag-aabang na kalalakihan. Tulad nila ay may mga hawak din silang punyal, sibat, sulo at pana. Madami sila. May matangkad, may unano, may binata, matanda, mataba at may payat. Parang gustong maiyak ni Brando sa nakikita. Mababait naman pala ang mga tao sa lugar. Heto ngayon sila at handang-handa na sa pagtulong sa pagsuporta sa kanilang misyon. Nakakatuwa naman. Akala ko kami lang talaga ang maghahanap ng nawawala niyong anak. Mababait naman pala talaga ang mga tao dito sa inyo, ano? Ay syempre naman, meron ditong pagkakaisa, lalo na sa oras ng kagipitan. Oo nga, kita ko nga Nasa harap na sila ng gubat. Nakita ng dalawang magkapatid ang masukal, mapuno at madilim na kagubatan. Nilapitan sila ni Kaigme. Hinawakan nito ang noo ng bawat isa at umusal ito ng isang orasyon. Bagamat nawiwirduhan, ay ipinagkibit balikat na lamang ng dalawa ang ginagawang yon ng matanda. Handa na kayo. Lumakad na. Dapat bago sumapit ang umaga ay makabalik na kayo. Huwag kayong mag-alala. Ligtas naman ang gubat na yan. Hindi kayo mapapano dyan. Basta tatandaan nyo ang daan pabalik. Teka, bakit parang sa pananalita mo tanda hindi ka sasama sa amin sa loob? Ano pang gagawin ko dyan Meron naman akong anting-anting. Ganun ba yun? O sila? Itinuro nito ang mga taong kasama nila na noon ay tila naghahanap na ng mapupwestuhan para makapagpahinga. Magbabantay lang ang mga yan kasama ko dito sa bukana. Kayo lang dalawa ang papasok dyan sa gubat. Ha? Ano po? Bakit naman ganun? Bakit? Bumabahag na ba ang buntot mo? Dinaya nyo kami. Kayo ba totoong mga tao? Baka mamaya kayo yung twist ng kwento Kunwari kayo yung biktima sa simula pero kayo pala yung totoong mga halimaw. Ang dami mong alam. Kakapanood mo yan Kung ayaw nyo, maaari pa naman kayong umatras. Pero wag nyong asahan na ibebenta ko sa inyo ang lupa. Hindi ko yun ibibigay sa inyo kung hindi nyo ako matutulungan sa problema ko.
Ano pa bang hinihintay natin, Kuya Brando? Di pasukin na natin yung gubat na to. Pumasok na ang dalawa sa gubat. Doon ay sinalubong sila kaagad ng isang mabangong amoy ng bulaklak. Sinundan nila ang liwanag ng sikat ng buwan. Ayon na rin sa turo sa kanila na matandang albularyo. Kuya, sigurado ko ba talaga dito sa pinasok natin? Napatingin bigla si Brando sa kapatid. Bigla ko kasing naisip Paano nga kung totoo talagang aswang yung makakalaban natin at di lang tayo pinagtitripan na matandang yun? Alam mo, kanino ko pa iniisip yan? Palagay ko trip lang to ng mga taong yun Baka gusto nila takutin tayo. Tapos, pagtatawanan. Tapos, hindi rin sa atin ibebenta ang lupa, tama ba ako? Eksakto. Pero, hanggat hindi natin nalalaman yung totoo, sakyan na lang muna natin sila. Sa tingin mo ba, kuya, may makukuha talaga tayong anting-anting dito? Matanda ka na para paniwalaan ng mga kwentong bata. Aba, mali mo. Ayos din naman siguro kung totoong may anting-anting tayo. Ang angas nun, di ba? O isa naman tayo mamumulot ng agimat dito, Aber? Yung agimat ng saging, madali lang kunin yon. Kailangan lang natin maghanap ng saging na nasa krus na daan. Kailangan maghanap tayo yung merong puso. Sakto naman ng pagliko nilang magkapatid ay tila nagkataon na meron nga silang nakita na sagingan. Agad nilang nakita ang ilang puno na may puso na hindi pa bumubuka. O yan, kita mo yan. O anong gagawin natin dyan? Tatapat tayo sa puso habang nakabuka ang ating bibig. Kusang bababa yung mutya ng saging. Ikaw na lang ang gumawa niyan. Di ako interesado sa agimat na yan. Aba, bahala ka. Nilapitan na nga ni Glenn ang puno. Tumapat siya doon at ininganga ang kanyang bibig. Wala pang 10 minuto ay may nalaglag na sa kanyang bibig. Nakuha ko na. Kuya, may agimat na ako. Masayang masaya ito habang ipinagyayabang sa kanyang kuya ang agimat ng saging na nakuha. Sige nga, patingin. Inuluwa ni Glenn ang bagay na yon na nasa kanyang bibig. Nang nasa palad na niya ito, ay tila ba ito nalusaw. Nalasahan na rin niya ang mapaklang lasa nun. Inilapit ni Brando ang mukha niya sa palad ng nakababatang kapatid. Sabay malakas niyang paghagalpak at ang paglipad ng isang maliit na ibon mula sa itaas ng saging na yon. Di naniwala ka na hindi totoong may agimat dito. Kung mamalasin ka naman talaga Ipot pala ng ibon yung nakuha kong agimat. Ay nako. Ang baho kuya. Maalat-alat. Napansin ni Brando na may namumuo ng pawis sa noo ng kapatid. Alam mo, kung mga adik lang siguro, kaya nating labanan Pero kung mga maligno o aswang, hindi ko alam Kinakabahan ako Ano kaya kuya, balik na tayo. Ang duwag mo. Tara na, maglakad-lakad na tayo. Di ikaw na matapang. Pag nahanap natin yung dalagang anak ng albularyo, sasabihin natin kay Lolo na ikaw ang nakapagpapayag sa may-ari ng lupa na may benta to sa kanya. Wow, talaga? Di ka ba nagbibiro? Tila himala naman biglang tumapang at naging mas mayabang ito pagkaraang marinig ang sinabing yon ng kanyang kuya Brando. Di niya alintana ang madilim, masukal at nakapangingilabot na lugar na yon. Sa kanilang paglalakad ay di minsang napalingon ng dalawa dahil sa iba't ibang klase ng ingay na kanilang naririnig. Bigla silang natigilan nang may maamoy silang mabaho. Nakakasulasok ang amoy nito. Parang patay na daga. May kumaluskos din sa likod ng damuhan. Kuya, ano yun? Inihanda nito ang hawak na buntot pagi. Hinawi naman ni Brando ang mga damo.
Nakahinga sila ng maluwag nang makitang baboy lang pala ang kumukutkot ng lupa na nasa likod ng nagtataasang damo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ipinagpatuloy din ng baboy ang pagkutkot ng lupa gamit ang paa niyang apat na may suot na pink na medyas. Takot ako dun ah. Akala ko talaga aswang eh. Ewan. Ala pa man naduduwag ka na. Pagkaraan ng ilang sandali, ay napatigil sila sa paglalakad na makaramdam ng pagod. May dinukot si Glenn sa kanyang bulsa. Inilabas niya roon ang isang kaha ng sigarilyo. Naalinti ka na. Oh, bakit na naman? Naiwan ko pala yung lighter. May napansin silang baga sa itaas ng puno. Nakita nilang may malaking lalaki na naninigarilyo doon. Pare, pwede ba makisindi? Ibinaba naman ng nilalang na yon ang kanyang mahaba at malaking kamay. Idinikit ni Glenn ang sigarilyo niya sa lalaki. Salamat pre ah. Sabi pa nito, at di na muli pang tinapunan ng tingin ang nilalang na yon sa puno. Wala naman pala talagang kakaiba sa gubat na to eh. Hindi na siguro kailangan to. Sabay tapon sa hawak na buntot pagi. Uy, ano ka ba? Pulutin mo nga yan. Ilang oras pa tayo dito sa gubat, no? Baka kailanganin natin yan. Galit na sambit ng binata. Medyo naiirita ito sa kaingayan ng kapatid. Nakaramdam naman ng kaba ang binata, kaya pinulot ulit niya ang itinapong bagay. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagod na pagod sila, ngunit hindi sila pwedeng tumigil hanggat hindi sila nakakatagpo ng anting-anting. Sa kasamaang palad ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Lalo tuloy dumilim ang paligid. Naitago ng madilim na ulap ang liwanag na nagmumula sa buwan. Lumakas ang hangin, para itong umuugong sa kanilang pandinig. At sa bawat pagguhit ng kidlat at pagkulog, ay nagiiwan yun ng tunog na parang nananaghoy. Tumindig ang kanilang balahibo sa karanasan na yon. Tumakbo sila at naghanap ng maaring masilungan. Hanggang sa may nakita silang isang bahay na bato. Tao po! Tao po! Wala yatang tao dyan. Tumuloy na lang tayo. Basa na tayo sa ulan, no? Lumangit-ngit ang pinto at bahagya itong bumukas. Sumilip sila sa loob at pilit na inaaninig ang loob nun. Wala silang nakitang tao, kaya dahan-dahan silang pumasok. Ngunit sa pagpasok nila ay may nakita silang nakasinding kandila. Yung bahay ay lumang-luma na. Halos manuot na sa ilong ang amoy ng mga bato. Tuloy-tuloy sila sa loob, sa sala. Ang sahig ay bitak-bitak na at ang mga batong pader ay kulay itim. Anong lugar kaya to kuya? Ewan ko. Ang weird ng pakiramdam ko kanina pa. Nakarinig sila ng malakas na kalabog sa itaas. Agad namang yung sinundan ni Brando. At sa pag-akyat niya sa hagdan, ay biglang narinig ulit ang malakas na kalabog. Sobrang bilis ng pangyayari. Nalaglag siya sa hagdan. Hindi niya alam kung sino ang tumulak sa kanya. Gumulong siya pababa. Aray! Leche ka. Nahulog na nga, pinagtatawanan mo pa. Nakakatawa naman kasi kuya ang itsura mo eh. Pasensya ka na ah. Halika na. Umuwi na tayo. Sa kamalasan ng dalawa ay hindi nila mabuksan ang pintuan. Sinipa na nila ito. Binalya at pinagsususuntok pero hindi umubra. Nang bigla silang nakarinig ng munting hagik-hik mula sa itaas ng hagdan. May nakita silang isang malaking anino ng ibon. Paglapit nito sa kanila, ay muli nilang naamoy ang nakakasulasok na amoy. Parang amoy ng isang naaagnas na bangkay. Biglang bumukas ang pinto. Agad na tumakbo ang dalawa palabas. Tumakbo sila ng tumakbo lalo't nararamdaman nilang tila sila ay hinahabol. Hanggang sa
narating nila ng mabilis ang bukana ng gubat na yon. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. Alam nilang malayo ang kanilang nalakad, subalit ganun na lang kadali ang makalabas sa gubat. Agad silang sinalubong ng mga kasamahan nilang nakatanod doon, kabilang na si Kaigme. Bigla itong umusal ng orasyon at pagkatapos ay inihagis ang isang hugis krus na kwintas. Pagbagsak nito sa lupa ay himalang maaliwalas na sa paningin ng dalawa ang loob ng gubat. Wala nang mga naririnig nilang kakaibang ingay. Wala na rin ang mga nakasunod sa kanila. Malapit nang magbukang liwayway, nakita nilang dalawa ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ng matandang albularyo. Umuwi na kayo. Kailangan nyo magpahinga dahil mamaya pagsapit ng gabi ay sasalakay tayo sa kampo ni Ismael. Sandali lang. Kami ba pinaglolo ko mong matanda ka? Ano yon ha? Yung mga nakita namin sa gubat. Bakit? Ano bang nakita nyo? Teka, ano nga ba nakita natin, kuya? Ewan. Umuwi na sila. Pagdating nila sa bahay ay agad nagpahanda si Kaigme ng kanilang makakain. Sinabi nitong kailangan nila ng masasarap at masustansyang pagkain upang lumakas. Matapang kayo mga binata. Sa pagbubukas ng inyong ikatlong mata ay nalampasan nyo ang pagsubok. Maaari ko na kayong basbasan bilang mga bagong albularyo. Ha? Albularyo na kami? Mga baguhang albularyo. Pwede na rin. Maganda naman pakinggan eh. Pero hindi nagtatapos dito ang inyong pagsasanay. Madami pa kayong dapat na matutunan, tulad ng mga orasyon. Naku, si kuya na lang po ang magpapatuloy nito pagkatapos. Bakit? Ayaw mo ba? Alam mo bang marami rin namang benepisyo ang mga katulad namin? Sige nga po, tulad ng 20% discount. Glenn, Kung wala kang sasabing maganda dapat manahimik ka na lang ha? ayos lang yan sa akin, binata. Sanay na ako sa mga ganyan. Bagamat arugante ang iyong kapatid, ay nakikita ko sa kanyang masigit siyang magiging mahusay na albularyo sa hinaharap. Sa totoo lang siya talaga ang nakikita ko magpupursige nito. Ha? Ako? Imposible po yan. Maniwala ka sa akin. Hindi pa ako nagkamali sa mga hula ko sa mga tao. Paano nga po pala sa dinami-rami ng mga tao dito sa lugar ninyo kami pa ho ang napili ninyo para makasama sa isinumpang gubat. Dahil walang tao dito ang may kakayahang makalabas pa ng buhay kapag pumasok na sa gubat na yon. Alam niyo bang yung gubat na yan ay ang isinumpang gubat? Pero nakalabas kayo. Walang ibang may kakayahan noon kundi ang mga tulad nating nasa dugo ang pagiging albularyo. Kami ho may dugong albularyo? Oo. At nakita ko yung kagad nung una niyo akong kinausap. Kaya sinubo ko kayo kung totoo ang mga nakita ko sa inyong pagkatao. At hindi nga ako nagkamali. Gusto ko tuloy makilala ang lolo ninyo. Teka, sandali. Huwag kayong gagalaw ha. Bigla ay tila nangisay at tumirik ang mata ni Kaigme. Hindi maunawaan ng magkapatid ang sinasabi nito. Isang orasyon yun na Latin ang pagkakasalita. Pagkatapos nun ay hinubad nito ang mga suot na kwintas na may medalyon. Ito ang inyong mga agimat. Tig-isa kayo. Ito ang magsisilbing pananggalang ninyo sa mga masasamang elemento. Ito rin ang magbibigay sa inyo ng tapang at lakas upang harapin ang mga kalaban. Salamat po, Kaigme. Pagkasabi nun, ay sinabi nitong humiga sila sa kamang gawa sa kawayan. Nang makahiga ang magkapatid, ay biglang nakaramdam ang magkapatid ng tila pagbigat ng kanilang katawan dahil sa labis na kapaguran. Nagtungo sa silid nito ang matanda at pagbalik ay may hawak nito mga bote ng langis. Berto,
Chuchay nga kasi Tiyo. Ang kulit. Chuchay. Ikuha mo ako ng mga dahon ng ikmo sa bakuran. Agad namang yung sinunod ni Chuchay. Nang makabalik na ang inutusan, ay sinimulan na nito ang seremonya sa dalawa niyang itinuturing na bagong kasamahan. Kinuha niya ang langis at iginuhit nito sa noo ng dalawa ang krus gamit ang langis. Gayon din ang ginawa niya sa dibdib. Pinahiran din niya ang mga palad at talampakan ng dalawa. Pagkatapos ng pagpapahid ng langis at pagtatapal ng dahon, ay umusal ito ng panalangin. Lihim na napapangiti si Glenn sa nakikitang ginagawa ng matanda sa kanila. Hindi na nito napigilan ng sarili nang makita niyang hinihipan nito ang ulo ng kanyang kapatid. Gusto mo bang maging baldado? Natahimik si Glenn. Hindi niya nauunawaan ang ginagawa ng matanda. Basta ang alam niya ay napanood na niya ang ganong eksena sa isang pelikula. Ikaw na magkasikaso sa pilosopong yan, Berto. Hindi na rin maintindihan ni Glenn kung bakit tila nga nagkatotoo ang sinabing yun na matanda. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay tila nagayuma din nang makita niya ang isang babae na lumapit sa kanya at hinilot-hilot ang kanyang katawan. Kapansin-pansin ang makinis at mabibilog nitong hita sa suot ng maikling shorts at ang mabalbong braso nito sa suot na sleeveless top. Nakalugay ang maayos ngunit maikling buhok. Morena nga ito, ngunit panalo naman ang tangos ng ilong at haba ng pilikmata sa maamo nitong mga mata. Ang ganda mo. I know, right? Ang nangyayari sa dalawang magkapatid ay normal na reaksyon lamang ng kanilang katawan dahil sa ginagawang pagbubukas ng ikatlo nilang mga mata. Dahil biglaan yon, ay tila nagkaroon ng mga guni-guni ang dalawa at namanhid ang kanilang mga katawan. Pagkatapos mamasahe ang kanilang katawan, ay sumunod naman na kumuha ng dahon ng ikmo si Kaigme. Ang bawat dahon ay nilalagyan niya ng langis at idinadarang ng bahagya sa apoy. Pagkatapos ay saka naman ito itatapal sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Glenn at Brando. Doon pa lang tila gumiginhawa ang pakiramdam ng dalawa. Sige, magpahinga na muna kayo. Maaari kayong matulog kung gusto nyo. Sige po, salamat po. Walang anuman. Teka, Berto, halika nga. Tiyo naman eh. Ilang beses ko magsasabihin sa inyong hindi Berto, kundi mamayang gabi. Kailangan nating maganda. Tama po, kailangan nating mailigtas si Diana. Ano na kaya nangyari sa kanya? Huwag ka mag-alala. Alam kong buhay ang anak ko. Hinihintay niya tayo. Bigla silang natigilan na may tumatawag ng pangalan ni Kaigme sa labas ng kanyang bahay. Kapitan! Kapitan! Oh, ano nangyari, Iman? Ba't ka umahangos? May nakita pong bangkay sa tabi ng sapa. Babae! Nagkatinginan na magtiyo sa narinig na balitang yon. Ganon din ang dalawang nakahiga sa papag. Hindi maiwasang mga lisag ang balahibo nila sa mga naririnig. Inisip nila na may posibilidad na baka si Diana ang bangkay na yon. Agad na sumama ang dalawa kay Iman upang tingnan ang sinasabing bangkay sa ilog. Pagdating nila doon, ay nakahinga ng mahusay si Chuchay nang makitang hindi ang magandang pinsan ng bangkay na natagpuan. Karimari-mari ang itsura ng patay na yon. Hinuha nila ay hindi tao ang may gawa kundi aswang. Sino ba yung bangkay na yan? Mukhang hindi taga rito, Tiyo. Hindi pamilyar sa akin ang mukha eh. Ay nako, sumusobra na talaga ang mga aswang na yan ah. Masyado na nilang pinipinsala ang mga tao dito. Nakakatakot na nga po talaga. Pero mabuti na lang at hindi yan si Diana. Tara, umuwi na po muna tayo. Kung ayaw nyo, ako na lang. Mabuti pa nga.
Susunod na rin ako maya-maya. Kailangang ayusin ko muna ang gulong ito sa barangay ko. Samantala, sa bahay ay nakita ng dalawa ang pagpasok ni Kaigme. Seryoso ang mukha nito. Agad itong lumapit sa kanila. Oh, kumusta na pakiramdam ninyo? Maayos na po. Mabilis nitong inalis sa mga dahong nakatapas sa katawan ng dalawa. Umuwi na kayo kung saan man kayo nanggaling. Po, hindi ba't sabi nyo ililigtas pa natin ang anak ninyo? Ako nang bahala sa anak ko. Delikadong lugar na ito, mga iho. Hindi nyo alam kung gaano kalupit ang aswang nakakalabanin ninyo. Sige na, tumayo na kayo dyan. Paano naman po yung lupa? Ibibenta nyo ba? Oo, basta bumalik kayo sa ibang araw. Ayos! Natigilan sila na makarinig ng mga kaluskos mula sa labas ng bahay. Paparating si Chuchay. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanyang paningin ng tatlo. Iyo, bakit narito pa kayo? Naisip ko kasi na mas importanteng makausap ko itong mga bisita natin. Ay, ganun ho ba? Sana pala sumabay na kayo sa akin kanina. Pero in fairness ang bilis nyo. Talagang nauna pa kayo sa akin. Pinapauwi ko na nga itong dalawang to Hindi sila bagay sa lugar natin. Po? Bakit po? Hindi na natin sila kailangan dito. Dalian niyong umalis. Kayo, bilisan niyo. Pero, teka ho. Bakit ka ba kontra ng kontra, Chuchay? Hayaan mo na silang makalis dito. Baka makasagabal lang sila sa paghahanap ko kay Diana. Ano pong sabi ninyo? Agad na lumayo si Chuchay sa tatlo. Alam na niya na may maling nangyayari sa kanyang tiyo. Mag-iingat kayo! Hindi siya ang tiyo ko! Mabilis na kumilos ang dalawa. Tumakbo sila palabas ng kubo. Naiwan sa loob ang matanda. Nakatingin lang yun sa tatlo hanggang sa makalabas. Ano bang nangyari? Oo nga, ang gulo, Chuchay. Nililing lang tayo ng taong yan. Hindi yan ang tiyo ko. Kailangan natin makalis dito ngayon din. Paano mo nalaman? Mula sa labas ay nakita nilang paparating ang isa pang Kaigme na may kasamang isang tanod. Berto, anong ginagawa niyo dito sa labas? Kayo, ba't inalis ninyo mga gamot? Malakas na ba kayo? Natulala ang dalawa sa nakita. Maya-maya ay nagpalipat-lipat ang tingin ng mga ito sa mukha ni Kaigme at sa kubo. Ano bang nangyari? Para naman kayo nakakita ng multo niyan. Agad na nagsumbong si Chuchay sa matanda. Doon umalingasaw ang mabahong amoy ng aswang. Umalingaw-ngaw rin ang alulong ng mga aso. Tumingin sila sa itaas at napansin nila ang mga nagliliparang ibon sa itaas na walang direksyon. Hayop ka, Ismael! Harapin mo ako ngayon din! Ngunit wala itong naging tugon. Alam ng tatlo na naiwan nila ito sa kanilang kubo. Lumabas ka dyan! Huwag kang duwag! Akala mo maisahan mo kami? Aswang ka? For your information, with emotion and feelings, hindi ako tinatawag ng Chuchay ng tiyo ko, no? Kanina, chuchuchay-chuchay ka dyan? Babagsik kang ang aswang ka, pero bobo! May lumabas na itim na aso mula sa loob ng bahay. Malakas na malakas ang paghinga nito. Umaangil yon sa harap ni Kaigme. Akala mo ba'y uurungan kita? Bakit di mo ipakita yung tunay na anyo mo? Maglaban tayo! Lakas sa lakas! Ngunit nanatili lamang yon sa anyong aso. Nilapitan yon ni Kaigme. Nagsimula na ang sagupaan sa pagitan niya at ng asong itim. Agad na ipinamalas sa matanda ang angking kahusayan nito sa pakikipaglaban. Gamit ang kanyang kaalaman sa anting-anting, ay nagawa nitong higitan ang bilis at lakas ng kalaban. Sa kabila ng katandaan, ay kaya pa rin itong makipagsabayan ng lakas. Natulala lang si Brando at Glenn.
Kunin niyo ang buntot pagi! Huwag kayong tumunganga dyan! Tulungan niyo ako mga hangal! Doon palang naging alerto ang tatlo. Nakapasok si Glenn sa loob at kinuha ang buntot pagi. Ibinato niya yon kay Kaigme. Subalit sa kamalas-malasan ay medyo malayo ang pagkakabato ng binata. Napansin niyang tila napahagikik ang asong itim. Isang nakakalokong ngiting aso ang nakita ni Glenn. Mabilis na dinampot ni Kaigme ang buntot pagi at iwinasiwas yon sa kalaban. Napunit ang balat ng aso. Napaalulong ito ng malakas at tila nagtatawag ng kanyang mga kasangga. Palakas yun ng palakas. Nilapitan niya ang aso, ngunit sa kasamaang palad ay bigla itong humugot ng natitirang lakas at nakagat pa si Kaigme bago ito tuluyang nawalan ng buhay. Tiyo, ayos lang po ba kayo? Wala to. Malayo sa bituka. Tapos na ba yung gera? Hindi pa. Nagsisimula pa lang tayo. Sa pagkakasabing yun ng matandang albularyo, ay nakita niyang wala na ang aso sa kinahihimlayan nito. Isang nakahubot-hubad na lalaki ang kanilang nakita. Nakilala yun ni Chuchay. Siya yung driver na nagdala sa amin sa gubat. Kaya pala, alam mo ang pangalan ko, hayop ka. Bubugbugin kita. Pinagsisipa nito ang katawang yun ng lalaki. Oh, wag mo nang sayangin ang lakas mo dyan, Berto. Patay na yan eh. Ay, teka ho. Paano po natin ipapaliwanag ito sa mga tao? Nakapatay ho tayo, Tiyo. Lumapit ang mga tanod sa kanila. Dahil sa nakitang kababalaghan at batid nila ang katotohanan, ay nagboluntaryo mga ito na sila na lamang ang magliligpit sa namatay na aswang. Kinuha nila ang bangkay at sinunog yun sa bukid. Pagkatapos ay humukay sila ng malalim na butas upang doon ihimlay ang mga bahaging di kayang tupukin ng apoy. Kinahapunan ay naghanda na ang apat para sa gagawin nilang misyon. May bitbit na bayong ang matanda na kanina ay ipinahanda nito sa pamangking si Chuchay. Nagdesisyon na matanda na sila na lamang tatlo ang susugod sa gubat. Dahil si Chuchay naman ay maghahanda ng mga langis na kakailanganin nila sa kanilang pagbabalik. Kuya, sigurado ka ba dito? Oh, naduduwag ka na naman. Andito na tayo eh. Ngayon ko pa ba naman aatras? Nakita mo ba yung kanina? Totoong aswang. O ano naman? Ano? Alagad lang yung kanina. Paano na lang yung pinuno nila yung haharapin natin? Alam mo, kapag takot ka, huwag mo nang subukang alamin. Seryoso ako eh. Sa palagay mo ba, maski sabihin niyang mga albularyo na tayo kakayanin natin ang makipaglaban? Hindi natin malalaman kung di natin susubukan, no? Ayoko na kuya. Ayaw mo na ng mana? Kaya-kaya naman talaga natin yung mga aswang na yan Basic, no? Ano ba't nag-aral ako ng mga martial arts na yan at arnis na yan kung hindi ko magagamit sa totoong laban? Ay naku, ang tagal naman gumabi. Naiinip na ako Tao talaga Kapag pera ang usapan, ginaganahan. Bago sila pumasok sa gubat ay nakita nilang tila nangingisay si Kaigme at mayroon itong binabanggit na mga salita sa kakaibang lingwahe. Nag-uorasyon pala ang matanda. Pagkatapos noon ay hinarap niya ang kasama, partikular na ang magkapatid na si Brando at Glenn. Alam kong hindi kayo naniniwala na kabilang na kayo sa mga katulad ko. Mga tagalungsod kayo at hindi bagay sa inyo ang maging albularyo. Pero alam nyo bang yung pinasok nyong gubat na yon puno rin ng mga masasamang elemento. At wala din basta-basta nakakalabas ng gubat na yon. Pero kayo, nakalabas kayo. Dahil espesyal kayo. Magsabi nga kayo ng totoo. May lahi ba kayong albularyo? Ho? Siyempre, wala po, no? Imposibleng wala. Kayo ang isinama ko dahil naniniwala ako na meron kayong kakaibang kakayahan at katapangan bilang mga bagong albularyo.
matutulungan niyo kong iligtas ang nag-iisa kong prinsesa. At ipinapangako ko na pagkatapos nito ay hindi lamang lupa ang may bibigay ko sa inyo. Maaring pakasalan ng isa sa inyo ang aking anak. Maski yung lupa na lang po yung sa akin. Dito na lang po sa kuya ko ninyo ipakasal yung anak ninyo. Mainam na po yan para hindi po tumandang binata to. Wala kasing magkagusto eh. Hoy, kung makapagsalita ka, may problema ka ba sa pagbumuka ko? Wala. May sinabi ba ako? Pumasok na sila sa gubat at ginalugad ang kadawagan nito. Hindi pa sila nakakalayo ay may narinig na silang kaluskos at malalakas na alulong na mga aso. Agad inihanda na matanda ang kanyang punyal at iniabot ang 2 buntot pagi sa magkapatid. Maging alerto kayo dahil anumang sandali sa gubat na ito ay maaari tayong manganib. Pinakinggan nila ang kaluskos at ang lumitaw sa kanilang paningin na pinagmumula nun ay isang ordinaryong panggabing hayop lamang. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay hanggang sa may nakita silang isang bahay. Maliwanag na maliwanag ang loob ng kabahayan. Sa labas pa lang ay makikita na ang mga nakasindi at nakatirik na mga kandila sa bakuran. Parang may piging na nagaganap. Marahang lumapit ang 3 sa bahay na yon. Nang nasa malapit na sila, ay nagkubli muna sila at nagmanman. May nakita silang isang babae na tumungo sa di kalayo ang talahiban. Napangisi si Brando at Glenn sa nakita, lalo na nang simulan tanggalin ng babae ang suot nitong damit. Ano ba? Tigilan niyo yung mga kamanyakan niyo, ha? Teka lang ho, Kaigmi. Huwag ho kayong magulo. Biglang tila natulala si Glenn nang humarap sa kanila ang babaeng yon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng babae. Sinasabi ko na nga ba kahinaan niyo ang babae. Lingid sa kaalaman ni Glenn at Brandon ay isang nagbabalat kayong babae lamang ang kanilang pinagpapantasyahan. Si Glenn ang unang nakalapit sa babaeng yon. Pinagyaman ito at binusog ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Agad na umusal ng orasyon ng matandang albularyo upang magising ang nahihipnotismong isip ng dalawa. Malapit na ang mukha ni Glenn sa mukha ng babae. Halos isang dangkal na lang ay maghahalikan na sila. Mabuti na lang ay umipekto kaagad ang makapangyarihang orasyon ni Kaigme at tumambad sa mga mata ni Glenn ang mukha ng isang matandang hukluban. Sa gulat ay biglang nasuntok ito ni Glenn at sa lakas ay gumulong ito sa lupa. Biglang nanlisik ang mga mata nito at nagalit. Tama na ang laro, Ismael! Sumingasing ang aswang na parang tunog ng nagkikiskisang tuyong kawayan. Napangiwi sila sa tunog na yon at tinakpan nila ang kanilang tenga. Iyan na ba yung sinasabi niyong aswang na dumukot sa anak ninyo? Siya nga! At wala nang iba. Maligaya ako at muli tayong nagkita, kaibigan kong Igme. Manahimik ka! Hindi tayo magkaibigan! Nasaan ang anak ko? Ibalik mo ang anak ko! Ikaw naman, masyado ka namang seryoso sa buhay, Itay. Di ba ako nagkamali ng dinig? Tinawag ka niyang tatay? Manahimik ka, Ismael! Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Akin na ang anak mo. Hindi ko na siya isusuli sa'yo. Kung gano'n kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng aking bangkay bago mo tuluyang maangkin ang anak ko. Magtutos tayo! Bakit ba napakadamot mo? Anong napakadamot? Ikaw ang perwisyo. Akin ang anak ko! Nagpambuno ang dalawa bagamat parehas na may edad na ay naglaban sila lakas sa lakas, liksi laban sa liksi. Nagpagulong-gulong sila sa lupa. Kay Kaigme ako 100,000 piso. Sus, ang hina mo naman makipagpustahan, kuya. Pero sige, pwede na rin. Doon ako sa huklubang asong na si Ismael. Yan. Sige, Kaigme. Suntukin mo yan.
Yan! Ang galing mo! Aba, hindi pa patalo manok ko, no? Galingan mo, Ismael! Gumanti ka! Sige! Bangon! Sipain mo! Sipain mo! Hoy, mga hunghang! Magsitigil nga kayo! Hanapin niyo ang anak ko! Pagkasabi noon na itinuloy nila ang laban. Suntok, sipa, kalmot, hanggang sa iginupo na sila ng pagod. Abot-abot ang hingal ng dalawa. Sandali! Time first! At anong nakakatawa, ha? Pasensya ka na. Ngayon ko lang na-realize na pinaglipasan na talaga tayo ng panahon, Igme. Ganun talaga. Matatanda na tayo eh. Kasama ng pagtanda ang paghina. Teka, kung ganun inaamin mo na ba na mahina ka na? Ako? Mahina? Hindi totoo yan. Malakas pa ako sa kalabaw, Igme. Yan, sige. Tama na ang satsat. Tuloy ang laban. At nagpatuloy nga ang kanilang laban. Walang gustong magpaawat. Samantala, ang magkapatid ay umalis na sa lugar ng labanan. Pumasok sila sa kubo. May nakita silang babae na nakasuot ng puting bestida. Nilapitan nila yon. Payapa yung nakahiga at napakahimbing ng tulog. Ito na kaya si Diana? Siya na nga siguro, kasi kamukha niyo yung babae sa larawan eh. Grabe. Ang ganda pala talaga niya. Mistisa, Kuya Brando. Anak ba talaga to ni Kaigme? Mas malabo namang si Ismael yung tatay nito. Ang ganda niya, no? Ano, Kuya? Kursunada mo? Sa palagay mo ba, papatulan ako nito? Hindi. Baka nakakalimutan mo, utol mo ako, ha? Alam ko naman kasi ang karakas mo eh. Turpik eh. Ligawan mo muna bago mo tanungin kung papatulan ka niya o hindi. Ay nako, bahala ka nga dyan. Uy, tika. Paano ba natin ito gigisingin? Diyugyugin mo. Ayaw nga magising eh. Sandali. Anong nangyayari sa kanya? Tingnan mo yung bibig niya, oh. Nagiging kulay ubi na. Dali, sabihin natin to kay Kaigme. Pagbalik nila sa pook ng labanan, ay nakita nilang nakahandusay na ang dugo ang si Kaigme. May mga bakas ito ng kagat na parang sa aso. At hindi nga sila nagkamali. Isang dambuhalang aso ang nasa kanilang harapan. Nanlilisik ang kanyang mga mata at mahaba ang kuko na kayang-kayang pumunit ng laman ng tao. Para itong naghahamon at tila sinasabi sa dalawa na siya ang poon. Siya ang malakas. Mababaka sa mukha ng dalawa ang labis na takot sa kanilang nakita. Nagsimula na ring umalingasaw ang kakaibang amoy ng pagkabulok sa hangin. Diyos ko, Kuya, ang laking aso niyan. Hindi aso yan, tanga. Ano yan? Kambing? Utusan kaya kita dyan. Aswang yan, si Raulo. Lalabanan ba natin yan? Malamang. Kaya nga tayo nandito, di ba? Teka, yung pustahan. Panalo ko ha. Huwag mong kakalimutang magbayad sa akin ha. Sa kinahihigaan ni Kaigme, ay di nito mapigilan ang mapamura sa dalawang kasama. Nais nitong tumayo para pagsusuntukin ng dalawa, subalit nahihirapan siyang gawin yon dahil sa maraming sugat na natamo buhat sa pakikipaglaban. Nalipat ang tingin niya sa kalabang aswang. Nakatingin sa kanya si Ismael, ang nag-anyong dambuhalang aso. Lumapit ito ng dahan-dahan at alam niyang siya ang muling punteriya nito. Nang mapansin ni Brando na muling aatakihin nito ang matandang albularyo, ay naisip niyang kailangan ng tulong ng matanda. Naisip niya na kung mapapahamak ito, malamang ay katapusan na rin nila. Glenn, pagtulungan natin ang aswang na yan. Sige, Kuya. Naging alerto ang dalawa. Pinag-aralan nila ang kilos ng aswang. Naghintay ng magandang pagkakataon.
Mabilis ang naging paggalaw ni Brando. Agad niyang hinambalos ang aso ng latigong gawa sa buntot pagi. Tinamaan ng aswang. Glenn! Ang asin! Asan ang asin? Loko! Nasa bayong ni Kaigme! Kunin mo dali! Muli niyang nilatigo ang aswang. Nakita niyang napuruhan yon at bumagsak sa lupa. Nang makuha ni Glenn ang asin, ay agad din niyang isinabo yon kay Ismael. Hindi ako tatabla ng asin nyo, mga tanga! Nagbago ito ng anyo at bumalik sa pagiging anyong tao. Tumayo ito at ipinakita ang mahaba niyang pangil sa dalawa. Kasunod ang pagbuga nito ng hangin ng sunod-sunod. Lintik na. Ang baho ng hininga mo. Pasugod na ang aswang sa kanila. Ang atensyon ni Ismael ay nasa dalawang lalaki dahil nakuha ng mga ito ang inis at galit niya. Hindi niya namalayan ang unti-unting pagbangon ni Kaigme. Ibinuhos niya ang buo niyang lakas para sa kanyang huling pagsugod. Itinarak niya ang punyal na binasbasan niya ng kanyang pinakamabisang orasyon sa likod ng kalaban. Hanggang ngayon, Igme, traidor ka pa rin! Sabay silang bumagsak sa lupa. Patawarin mo ako, Ismael. Hindi ko mapapayagan na sirain mo ang buhay ng anak ko. Kahit mapatay mo ko, habang buhay na ninyong dadalhin ang dugong aswang na ibinigay ko sa anak mo. Anong ginawa mo sa kanya? Nananalaytay na sa kanyang dugo ang kamandag ko. Magiging aswang na ang anak mo. Hindi! Narinig na ang tilaok ng mga manok sa baryo na yon. Yun na ang pinakahihintay ng lahat, ang pagsikat ng araw. Unti-unti nang nanghina ang aswang hanggang sa tuluyan na nga itong nawalan ng buhay. Namatay ito na puno ng puot. Matagal na niyang pinagpaplanuhan ang mapagigantihan ang kanyang mortal na kaaway. Dahil sa loob ng maraming taon, ay naniwala ito na kasalanan nito ang lahat ng kalungkutang naranasan. Dahil sa kabiguan kay Laura, ay hindi na ito nag-asawa. Dahilan upang maputol na ang kanyang salinlahi. Ang iba rin kasi nilang kamag-anak ay umalis na sa lugar na yon, o kung hindi naman ay marahil tahimik na ang mga ito sa buhay nila na nakatago sa mga tao. Katapusan na ni Ismael. Kahit papaano ay masaya siya na malagutan ng hininga sa lugar na itinuring niyang kaharian sa loob ng maraming taon. Kuya, panalo tayo. Ang anak ko, nasaan si Diana? Pagkarinig noon ay agad na inipon ni Brando ang kanyang lakas. Nilapitan niya ang matanda at inilalayan ito na papasok sa kubo. Kailangan nating mailabas si Diana dito. Kailangan ko siyang magamot bago pa man siya tuluyang maging aswang. Hinawaan niya ang inyong anak? Oo, at maging ako ay hinawaan din niya. Ano na pong gagawin natin? Kayo ang gagamot sa amin, mga anak. Yun lang ang nasabi ni Kaigme at nawala na siya ng malay. Glenn, tulungan mo ako. Ikaw na ang bumuhat sa babae at ako na dito kay Kaigme. Sige kuya. Pagdating nila sa bukana ng gubat ay nag-aabang na ang taong bayan. Pagkakita sa apat ay maagap nila itong sinalubong at agad na binitbit ang mga sugatan. Pagdating nila sa bahay ni Kaigme ay may nakaparada doong isang bagong sasakyan. Nakilala ni na Brando ang kotseng yon. Alam nilang yun ay pagmamay-ari ng kanilang lolo. Pagkakita sa kanila ng lalaking nasa loob ng kotse ay lumabas ito at kinumusta ang dalawa. Ayos lang naman po kami, Lo. Kaso, yung mga kasama namin na nakipaglaban sa aswang sugatan. Agad na nilapitan ng kanilang lolo si Kaigme at Diana. Agad nitong sinabi na nagtataglay na ang mga ito ng kamandag ng aswang. Sa sandaling pag-iisip
ay biglang nakiusap ang matanda sa kanyang mga apo na kung anuman ang masasaksiyan nila sa lugar na yon ay hindi nila ipagsasabi kahit na kanino. Tumango ang dalawa maski hindi yun agad naunawaan. Sinabi nito na Italya ang dalawa. Noon ay unti-unti nang nagbabago ang anyo ng mag-ama. Nangingitim na ang paligid ng kanilang mga mata at tumatalim na rin ang kanilang mga titig. May inilabas na kwintas ang lolo nila at nanghingi ng langis. Mabilis na kinuha ni Chuchay ang mga langis ng kanyang tiyo. Nanghingi ulit ito ng baso. Pagkakuha ng mga kailangan nito, ay naglagay siya ng langis sa baso at ibinabad doon ang kanyang kwintas na may palamuting pangil na kalaunan ay nalaman niyang mutya ng pangil ng buwaya. Hindi makapaniwala ang magkapatid sa kanilang nakikita. Napagtanto nilang totoo nga ang sinasabi sa kanila ni Kaigme na may dugo silang albularyo. Nagsambit ng orasyon ng matanda pagkatapos ng seremonyas at ipinainom nito ang langis sa mag-ama. Nagwawala ng mga ito na tulad ng isang asong nauulol. At sa muling pag-inom ng langis ay sumuka sila ng itim na likido. Lumipas ang ilang oras ay nagising si Kaigme. Napansin niyang nababalutan ng mga dahon ng kanyang mga sugat. Ligtas na ako. Kayo ba ang may gawa nito? Tanong niya sa magkapatid. Umiling ang mga ito at ipinakilala nila ang kanilang lolo. Sinasabi ko na nga ba eh. Tama ako. At masayang nagkwentuhan na nga ang dalawang matanda. Samantala, sa loob naman ng silid ay nagising na rin si Diana. Agad niyang nakita si Chuchay na nasa tabi niya. Anong nangyari? Ay, salamat naman. Nagising ka na. Si tatay, nasaan? Nasa sala. Tulad mo ay kagigising lang din niya. Alam mo, marami tayong mapagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari. Pero bago yun ipapakilala ko muna sa'yo yung mga naging bayani mo. Ha? Bayani? Oo, sila yung mga tumulong para iligtas ka sa kamay ni Ismael. Talaga? O sige, tawagin mo sila. Gusto ko silang makilala. Agad na tinawag ni Chuchay ang dalawang lalaki. Natutuwa naman si Kaigme nang malamang gising na at ligtas na sa kapahamakan ang kanyang nag-iisang anak. Kayo po ba nagligtas sa akin? Ha? Nako, yan ka na naman kuya eh. Nauutal na naman sa harap ng babae. Huwag mo naman akong pinapahiya. Magpakatotoo ka na kasi. Lakasan mo loob mo. Sayang ang ganda. Huwag kang mahiya. Ano bang pangalan mo? Ako si Brando. Salamat, Branto Salamat sa pagliligtas niyo sa amin ng tatay ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga habang nakatitig kay Brando. Halika, ilapit mo ang iyong kamay. Nais kong pasalamatan ka. At sa unang paglalapat ng kanilang mga palad, ay biglang nakita ni Brando ang isang malabong larawan sa isip. Ngunit maski malabo yon, ay alam niyang siya ang lalaking nasa tabi ng isang babaeng nakatrahe di boda. Si Diana. Bigla siyang bumitaw at namula ang kanyang mukha. Sa nangyaring yon, ay nabuksan ang isip ni Brando tungkol sa kanyang angking espesyal na kakayahan bilang isang baguhang albularyo. Ang makita ang kinabukasan. Tapos na ang gulong sinimula ni Ismael. Wala nang aswang ang mga angahas na manggulo sa lugar na yon. Lalo na't pagkalipas ng ilang taon ay doon na rin pinili ng magkapatid na si Glenn at Brando na manirahan. Naging asawang ang tunay ni Brando si Diana. Samantalang si Glenn naman ay pinamahalaan ang magandang resort ng kanyang lolo. At isa na nga rin itong tanyag na manggagamot. Sadyang maywaga ang mundo. May mga nangyayari na mahirap talagang paniwalaan at may mga pagsubok na mahirap lagpasan.
Ngunit sa kabila ng iba't ibang kaganapan ng tao dito sa daigdig, ang pinakamahalaga na malaman ng lahat na dapat ay manatili silang mabuting tao. Piliin dapat ang magpakabuti para mabuhay na masaya. Ang pagyakap sa kasamaan ay walang kahahantungan kundi kalungkutan at kamatayan. Kaya laging tatandaan na hindi kailanman nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Wakas.